una sa lahat. I watched with horror that the Senate has become this. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga buwabanderang balita. Nagpiyansa si Jinggoy, Senator Estrada, nagpiyansa sa Sandigan Bayan matapos ilabas ang arrest warrant sa kasong katiwalian. Over the bakod, Senator Erwin Tulfo, may kakausapin daw na 2 senador na posibleng lipat sa kanila para mapalitan ang liderato. Hamon kay Bato, Pangulong Bongbong Marcos kontra sa online voting sa Senado. Magpakita raw dapat si Bato kung gusto niyang makaboto. Naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft. Personal naman nagtungo sa korte ang senador para makapagpiyansa. At live mula Quezon City, nauna sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, nagbigay ba ng pahayag si Senator Jinggoy nang magpakita siya dyan sa Sandigan Bayan? Naging mainam sa media si Senator Jinggoy Estrada nang magpunta siya ng personal nga dito sa Sandigan Bayan kanina. Naglagak siya ng 90,000 pesos na piyansa para sa kasong graft kapalit ng pansamantalang paglaya. Kasunod ito ng inilabas na warrant of arrest at hold departure order ng Sandigan Bayan 2nd Division. Nagugat ang kaso sa umaring pagtanggap ng kickback ni Estrada na abot sa 573 million pesos mula sa flood control projects. Sa isang pahayag, muling itinanggi ni Estrada ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala raw niyang basehan. Rerespeto raw niya ang batas kaya siya nagpiyansa. Umasa rin si Estrada na magiging patas ang korte at magbibigyan siya ng due process. Kanina nga lang dumating nga rito sa Sandigan Bayan yung mga tauhan ng PNP-CIDG para sa booking procedure ng senador. Bukod kay Senator Jinggoy ay naglabas din ng arrest warrant at hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division laban naman kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Personal din siyang humarap dito sa Sandigan Bayan kanina at sa mga oras na ito, inaalam pa natin kung siya ay aabot ba para nga makapag-post ng kanyang bail. Bok, bakit wala pang arrest warrant laban kay Senator Jinggoy para naman sa kasong plunder? Oo. Ayon naman sa Clerk of Court ng 5th Division, ikinukonsidera pa nila ang apela at motion na ni Estrada bago maglabas ng warrant of arrest. Non-bailable o walang piyansa itong inirekomenda ng Ombudsman para nga sa plunder case ni Estrada. Ayon sa abogado ng Senador na si Attorney Noel Austria, naghain sila ng urgent motion sa Sandigan Bayan 2nd at 5th Division para nga pigilan yung paglabas ng arrest warrant laban sa senador, pero hindi ito napagbigyan ng 2nd Division. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Austria. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? Pero Bok, kung maglabas na nga ng arrest warrant laban kay Senator Jinggoy sa kasong plunder, siya ba ay susuko? Nakausap daw ni Interior Secretary John Vic Remulla si Estrada at binigyan niya raw ito ng 2 opsyon. Susuko siya o ipaa-aresto siya. Pero wala pa raw desisyon ang senador tungkol dito. Naniniwala naman ang kalihim na susuko si Senator Jinggoy. Nililaw rin ni Remulla na walang magiging VIP treatment para sa kanya sakaling makulong siya. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Remulla. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So, wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we execute the arrest. Dapat rin ngayong araw yung 5th Division ng warrant of arrest ay laban kay Estrada.
hindi pa siya makakapag-piyansa dahil tuluyan na siyang aarestuhin dito. At ang korte yung magpapasya kung saan siya ipukulong habang nililites ang kaso. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bo. Ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Nababahala raw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa Senado. Anya, naging pugad pa ng mga pugante ang institusyon. At live po mula sa Tokyo, Japan, ang una sa balita, News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Mase, ano pang sinabi ng Pangulo tungkol sa mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ng Senado? Bok, para kay Pangulong Bongbong Marcos, very concerning ang mga drama na nangyayari ngayon dyan sa Senado. Sinimulan pa nga raw ito nung nagkaroon ng gun-related incident siya na mismo si Pangulong Marcos sinabi niyang peke yung nangyari na barilan. Tapos, may nangyari pang mga walkout ng minority bloc at yun yung umuugong tungkol doon sa Senate coup. Ang sabi niya, Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya maisip kung paano umabot sa ganitong kababang level ng diskusyon ang Senado. Nung panahon daw niya na siya ay senador pa, minsan nga daw, ngayon nagkakatinginan daw sila kung minsan Executive Secretary Ralph Recto na dati ring senador. Kasi iniisip nila, nung panahon nila, hindi naman daw ganito ang sitwasyon. Marami rin daw mga argumento tungkol sa iba't ibang issue, pero well-studied. Pinag-aaralan daw ng gusto yung mga pinagdidiskursuhan nila. At bagamat mainit din daw ang talakayan noon, pagkatapos daw ng debate, kumakain sila ng sabay-sabay, nagkakape ng sabay-sabay, dahil mga work-related lamang naman daw yung kanilang mga pinag-uusapan at pinagdedebatihan, wala raw personalan at hindi daw mabababaw ang issue kagaya ngayon. Ang problema daw ngayon, umabot sa ganitong level ang Senado at naging taguan pa ng pugante. Narito yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. How concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Dahil personalan na Naging personal, ang babaw na ng usapan. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. So the Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Bok, pinagtatalunan, pinag-aawayan ngayon yung issue ng online voting o partisipasyon sa Senado. Anong pananaw dito ng Pangulo? Alam mo, Bok, tutol si Pangulong Bongbong Marcos dito sa sinasabing online voting ng mga senador. Si Senador Bato de la Rosa lang naman daw ang makikinabang sakaling matuluyan. Ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, nung panahon daw na pinayagan yung online voting, valid yon dahil nagkaroon ng pandemya, kaya kailangan gumawa ng paraan para dire-diretso yung botohan, dire-diretso yung pagpupulong dyan sa Senado. Pero ngayon, wala raw siyang nakikitang batayan para magkaroon ng online voting. Yun nga, sabi niya, Senador Bato de la Rosa lamang daw ang makikinabang dyan. Kung gusto raw talaga ng nasabing senador na makaboto at mag-participate sa diskusyon sa Senado, mas maiging magpakita na lang siya doon mismo sa Senado nang sa gayon makaboto siya. Hindi yung ganito na meron siyang kasalukuyang arrest warrant mula sa International Criminal Court tapos nagtatago siya, kung talaga daw importante ang boto sa kanya, pakita siya sa Senado. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Palagay ko, hindi siya dapat bumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Pero Bok, sabi naman ng kanyang kapatid na si Senadora Amy, yung majority senators ay pinupunti na ngayon ng sunod-sunod na mga kaso. Anong tugon dito ng Pangulo? Bok, isa pa yan sa mga itinangging issue ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paliwanag niya kanina na tinanong natin yan, bago pa man mabuo yung tinatawag na Majority 13 ng Senado, nariyan na yung mga issue na yan. Ang dami daw mga pumupuna at nagsasabi kung ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control project.
Eto raw, nakikita daw yung resulta. Eto naman daw mga personalidad na lumalabas ngayon, ibinatay din doon sa resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kahit naman daw hindi nabuo yung Majority 13 o kahit naman ano daw ang alignment sa Senado, sila-sila pa rin naman daw yung personalidad na lulutang diyan sa nasabing investigasyon. Isa pang pinalutang ng presidential sister itong no election scenario sa 2028. Anong depensa dyan ng Pangulo? Dininay din ni Pangulong Bongbong Marcos na there is such a thing as no L or no election scenario. Sabi niya kahit kailan hindi nila pinag-uusapan yan tungkol sa no L na yan. Mas maigi nga raw siguro suriin muna ni Senator Amy Marcos yung mga pinagkukunan niya ng impormasyon kasi mahirap daw yan nagpapakalat ng fake news dahil hindi lamang daw yung fake news peddler ang nadadamay kundi malaki rin daw yung damage dun sa mga nakakarinig nito. Pakinggan natin yung payo ni Pangulong Marcos sa kanyang kapatid. She should fire her staffer who gave her that information. She should choose her sources of information. That fake news is a corrosive influence on all in all sectors of society. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that. Agad din na sumagot itong si Senadora Amy Marcos doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaninang tanghali. Ang sabi ni Senator Amy Marcos, parang nangihimasok na yung Malacanang doon sa mga issues ng Senado dahil nagkukomento na nga rin daw itong si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa usapin ng online voting. Bukod nga dyan, parang malinaw daw ang intensyon na iparalyze yung Senado. Baka daw natatakot din ang administrasyon doon sa magiging resulta ng totoong Blue Ribbon Committee investigation. Yan muna ang latest mula dito sa Tokyo, Japan. Balik sa iyo po. Ulat ni Maricel Halili live mula sa Tokyo, Japan. Susunod, 2 senador na mumurong kumulas daw sa mayorya. At misis ni Senator Bato, planong ipatawag ng NBI. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kumpiyansa raw ang minorya na makabubuo sila ng sapat na numero para sa muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Katunayan, 2 senador daw ang namumurong kumala sa mayorya. At live mula sa TV5 Media Center, una sa balita, News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, sino naman tong 2 senador na posibleng tumalon daw sa minorya? Partner, hindi pa pinangalanan ni Senator Erwin Tulfo yung 2 senador mula sa mayorya na inaasahan nila na posible nga raw mag-over the bakod mula majority block papuntang minority block. Ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, mas gusto raw nila na makausap muna yung 2 senador na yan over the weekend. At sa interview nga nila sa programang Story Ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin na itong 2 senador na to, nakikita nila na mukhang hindi na rin daw talaga masaya sa mga nangyayari sa Senado. Partikular yung isinusulong nga na motion ng mayorya na payagan yung teleconferencing o yung pagboto at pagparticipate online ng mga senador na hindi makakadalo physically sa Senado. Kaya ang sinasabi ni Senator Erwin, mukhang posibleng tumalon from majority block to minority block. Tandaan natin na yung motion na yan, yung very, very controversial motion na yan about teleconferencing, yan ang naging dahilan kaya napawalk out ang lahat ng senador mula sa minority block noong nakaraang Martes. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. Naghihintay kami ng milagro sa langit. Meron may ilan doon na 2 sa kanila talagang medyo disgusted din naman. Hindi sila makapaniwala. So probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Pero teka, nung nag-walkout sila nung Lunes, itong minorya, since then meron na ba silang nakausap mula sa majority block?
Meron, Bok. Ang kwento ni Senator Erwin, after nila o matapos yung kanilang pag-walkout mula sa session hall, ay nakausap nila ang isa sa liderato, si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Pabiro pa nga raw nilang sinabi na umanib na siya ulit sa grupo nila. Narito yung kwento ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin, Bok. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Mix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Pero, Bok, for a bit of context, bakit pa porsigido itong minority bloc na mapaltan ang liderato ng Senado? Bok, isang linggo na nilang sinasabi talaga na fresh start. Yan na talaga yung gusto nila at naniniwala kasi sila, Bok, na talagang sa dami ng mga nangyari in the past few weeks, malaki ang tama sa imahe ng Senado nitong mga nangyaring to. Kaya gusto talaga nila magpalit ng liderato. Yan yung nakikita nilang remedyo at solusyon para daw malinis ulit yung pangalan ng Senado. Kaya nga ang sinasabi nila for a fresh start. Kaya nga ang sinusulong nila si Senator Win Gatchalian din para maging Senate President. Hindi yung mga kaanib nila na dating Senate President, kundi bago talaga dahil nga para dyan sa sinasabi nilang panibagong panimula. Narito muna yung bahagi ulit ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. Parang yung credibility, may credibility problem yung majority ngayon. So, natural, definitely, yung mga tao nagdududa, may doubts, di ba, na tapos yung mga members ng majority, medyo may mga problema, yung iba. Pero, Bok, may banat si Senator Amy Marcos dyan sa mga taga-minorya at anya mukhang kaisa sila ng administrasyon sa pagpuntirya sa mga miyembro ng majority bloc para nga daw manatili sa kapangyarihan. At ang sinasabi ni Senator Amy, mukhang political persecution lang daw yung kaliwat ka ng pagkasampa ng kaso sa ilang miyembro ng majority bloc. Bagay na itinanggi naman ng nauna nang itinanggi ng Malacanang, Bok. Pero sa Bok, yung bakbakan na umiikot doon sa issue ng motion ni Senator Marcoleta na payagan yung online voting, is there any other way para maayos ito? Bok, kasi ganito kung ang issue lang naman ito particular na binring up to ni Senator Ping Lacson, kung ang issue ay gustong bumoto at gustong mag-participate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may nakikita at pinalutang na solusyon dyan si Senator Ping Lacson. Hindi kailangan na online. Baka pwede daw na humingi o makiusap ang impeachment court sa Sandigan Bayan o kaya sa kahit sinong korte na nakakasakop doon sa kaso ng isang senador at humiling ng leave of court. Kapag daw yan ay nag-grant, e-escortan ng mga taga-BJMP ang sino mang senador na nakakulong at papayaga at e-escortan hanggang makarating sa Senado para maging physically present sila at physically ay makapagtanong sila, makapag-participate sila sa impeachment trial at makaboto. Yan ang nakikitang solusyon at pinapalutang ngayon ni Senator Ping Lacson. Pero giit niya pa ulit-ulit, hindi pwedeng mag-work o no work from jail. Ang sinasabi niya dahil force majeure lang ang kailangan o yung factor para mangyari yan. Pero kung gusto na physically present doon sa mismong impeachment trial, may paraan daw siyang nakikita para doon sa mga, kung sakasakali, ay maaarestong mga senador. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Pinag-aaralan ng NBI na ipatawag ang misis ni Senator Bato de la Rosa na si Nancy. Sa gitna po yan ng pagtugi sa senador dahil sa arrest warrant mula sa ICC. At live mula sa Pasay City, una sa balita, Gio Robles. Gio, bakit man planong ipasapina ng NBI ang misis ni Senator Bato? Bok, paliwanag ng National Bureau of Investigation, isa si Nancy de la Rosa sa mga huling nakasama ni Senator Bato bago siya maglaho sa Senado at magtago. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pinagbasehan nila ang mga social media post ni Mrs. de la Rosa. Aktibo kasi si Nancy sa pagpupost sa kanyang Facebook account matapos nga magtago ito ang kanyang Mr. Naglabas din si Mrs. de la Rosa, kung matatandaan po natin ang pahayag noon, para manawagan sa hudikatura na huwag arestuhin ang kanyang asawa. Higit 2 linggo na nang nakalipas nang pumuslit sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Bok, meron pa bang ibang pinangalanan ng NBI na posibleng tumutulong sa pagtatago ni De La Rosa? Bok, ayon sa NBI, binavalidate nila ang mga posibleng tumutulong kay Senator Bato de la Rosa, lalo na yung mga malalapit nitong kaibigan. Kabilang nga dyan sa mga tinitignan nila ay si dating PNP Chief Oscar Albayalde, batchmate ni De La Rosa. Si Albayalde sa PMAC nagtala class of 1986, pero wala pang reaksyon dyan si Albayalde. Bok, kung tinuturing ng NBI na armed and dangerous si Senator De La Rosa, anong gagawin ng NBI kung sakali lang na madatnan siyang armado? Bok, natanungan natin yan kanina si Director Matibag kaugnay dyan. At isa nga sa mga tinitignan ng NBI o nakikita nila ay gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya para maiwasan ang pag-aresto or to evade arrest. Aminado si Matibag na mapipilitan silang gumamit ng puwersa sakaling manlaban ang senador. Nauna nang sinuspende ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa. Narito ang pahayag kanina ni Matibag. You enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan, hindi ba? Depende. So necessary force. Okay, Bok, cambio naman tayo sa ibang tao. Kung sakaling ilabas na yung pagpaparesto kay Senator Jinggoy Estrada for the case of plunder, ano magiging aksyon ng NBI? Iginiit ni NBI Director Matibag, Bok, na walang magiging special treatment kay Senator Jinggoy Estrada. Handa no umano ang mga pasilidad ng NBI kung saan siya dadalhin para ikulong. Pinaghahanda na din nila ang posibilidad na magtago rin si Estrada. Bok, kung matatandaan po natin at base na rin sa report ng kapatid natin na si Camille Samonte na nakabantay ngayon sa Sandigan Bayan, itong arrest warrant na inilabas pa lang sa ngayon kay Estrada, ito yun yung para sa kaso niya na graft, which is bailable. 90,000 pesos nga yung piyansa na isinet dyan ng Sandigan Bayan. Pero may isa pa siyang kaso, which is yung plunder. Yun yung inaabangan natin kung kailan maglalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Kaugnay dyan kay Estrada, ang plunder ay non-bailable. Bok, balik sa'yo. Okay, ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay City. Susunod, Capo ni Romualdez pumalag sa aligasyong siya ang mastermind ng flood control scandal. At House prosecutors tutol sa online participation ng senator judges sa impeachment trial. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tutol ang House Prosecution Panel na payagan ng online voting sa Senado. Git nila, dapat dumalo ng personal sa paglilitis ni VP Sara ang mga senator judges. At live mula sa Batasang Pambansa, nanguna sa balita, JC Cosico. JC, anong pananaw ng mga kongresista sa pinagtatalo ng isyu ngayon sa Senado? Bok, ayon nga sa ilang kongresista ay may limitasyon itong online participation. Sabi nga ni Deputy Speaker Paulo Ortega, dito sa Kamara ay may limitasyon lamang, inaalaw lamang ang remote participation sa pagkakataon nga ng mga calamities at mga pandemya. At sabi pa nga niya, ito raw po ay hindi para sa convenience o para lang makaiwas sa pagharap sa plenaryo. Sabi naman ni House Prosecutor Jervy Luistro, dapat physically present ang mga senator judges diyan nga sa impeachment trial ni VP Duterte. Narito ang kanyang pahayag.
they should witness the presentation of evidence because they need to see the demeanor of all these witnesses for them to decide whether the witnesses are telling the truth or otherwise. And if they are present during the presentation of witness, the more reason that they should be present during the casting of vote. JC, kung merong tutol, meron bang kongresistang pabor naman sa remote participation? Yes, Bok. Ito ngang statement ni Deputy Speaker Paulo Ortega ay in response doon sa video ni Congressman Paulo Marcoleta dito nga daw sa remote voting. Kasi kine-question niya kung bakit daw nga hindi mapayagan sa Senado itong online participation. Giit niya, ito raw kasi ay matagal na raw na ginagawa dito sa Kamara. Narito po ang kanyang argumento. Ang mga kongresista ay maaaring bumoto through electronic platforms kung wala sila sa plenaryo. At hindi ko po maintindihan kung bakit sa Senado ay hindi nila pwedeng isagawa ito. Pareho lang naman ang trabaho ng House of Representatives at ng Senado. Pero Bok, ano namang reaksyon ng House prosecutors sa bangayan ng mga senador lalo't lumalapit na ang impeachment trial ni VP Sara? Bok, umaasa nga itong si Congressman Jervy Luistro na maayos yung mga anyay differences sa pagitan ng mga Senate majority at ng minority. At sinigundahan naman yan ng kapwa niya prosecutor na si Bicol Sur Party List Representative Terry Redona. Narito po ang kanilang mga pahayag. Siyempre, inaasahan po namin na that matter will be resolved in the soonest time. Kasi po, nagmamatter pa rin po yung forum sa usapin po ng reconvening ng Senate impeachment trial. I hope they realize that this is a constitutional duty. This is not a matter of choice. This is an obligation to the sovereign Filipino people. Okay, Bok, kamusta naman natin yung paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni VP Sara? Bok, ayon sa House Prosecution Team, they are eyeing to present around 25 witnesses para ngayon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang nga dyan itong umano'y dating bagman ng bise na si Ramil Madriaga. At nagkaroon din, Bok, ng ilang pagbabago doon sa hatian ng articles of impeachment dito nga yan sa House Prosecution Team. Bok, balik sa'yo. Ulat ni JC Cosico live mula sa Batasang Pambansa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Umalma si dating Speaker Martin Romualdez sa alegasyon ng Ombudsman na siya ang utak ng budget insertion sa flood control scandal. Ang buwelta ng abogado ng dating Speaker, hindi raw hawak ng isang tao o opisina at lalong hindi kayang diktahan o kontrolin ng Speaker ang pambansang budget. Anya, dumadaan ito sa isang mahaba, masusi at multi-layered na proseso. Kaya't maliraw na sabihin na ang kanyang kliyente ang utak ng flood control scandal. Dagdag pa ng kampo ni Romualdez, wala raw kakayahan ng Speaker na diktahan ang mga senador, ang Pangulo o ang sinuman sa proseso ng pagpapasa ng budget. Unang inihayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa isang panayam na pinag-aaralan nila ang teorya na si Romualdez ang mastermind sa flood control scandal. Paliwanag ni Clavano, bilang Speaker, si Romualdez daw ang may functional control sa House Committees kabilang ang budget process. Pahabol mga kapatid, not once, not thrice, or not once, not twice, but thrice. 3 beses nang nakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada. Ang tawag tuloy sa kanya ng ilang netizens, three-peat champion. Yan po ang video ni Senator Jinggoy sa hard court kung saan ibinida niya ang kanyang behind-the-back moves. Pero hirit ng isang netizen, hindi na raw sa behind-the-back magaling ang senador, kundi sa kickback umano.
Unang nakasuhan ng plunder si Estrada noong 2001 dahil sa huweteng scandal. Sunod naman noong 2014 dahil sa pork barrel scam. Pareho siyang naabsuelto sa 2 kaso. Ngayon naman, naharap siya sa parehong kaso dahil sa flood control scandal. Nanindigan siyang lalabanan niya ang mga kaso. Ang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Ayan nga, parang kailan lamang nang sabihin ni Senator Rodante Marcoleta kay Estrada na safe na siya. Pero hindi pala at ngayon napipintong muling makulong. Kami yung kapatid sa Bantan sa Public Service, dapat una sa lahat.